Alright mga busing, maiba naman po ang kwento natin sa araw na ito. Pagdating sa larangan ng kamuting kahoy, yes, hindi nagpapahuli ito yung farmer vlogger na hindi nakapagtapos sa pag-aaral dahil sa pamamayabas. Samahan niyo po muna ako sa video na ito at baka ito na yung huling araw ko ngayon. Uy, buyag, wag muna ngayon, marami pa akong gagawin sa mundo. Wop, saglit lang, wag po muna kayo mag-isip na masama dyan. Alam ko naman ang content na ito ay medyo takilid ho sa mga viewers natin. Uunahan ko na kayo para panoorin nyo kung ano po yung proseso. At ito po yung itsura ng kamuting kahoy na lulutuin natin. Abandonado na at mukhang questionable po ang kanyang itsura. At tingnan nyo po yung laman ng kamuting kahoy. Dumaan po siya sa matinding quality control. Diyan ko po ma-identify kung pwede pa bang lutuin or hindi na. At laking gulat ko po mga busing nung tinikman ko na taliwas po sa inaasahan kong lasa. Akala ko mapait. In fairness, matamis. Kaya nag-loading po ako saglit mga busing. Sabi ko, pwede po ito. At hindi na rin po ako nagtagal-tagal pa. Iuuwi ko na. Yung isang laman po mga busing, bulok dahil kinain po ng mga manok na labuyo. Hindi po pwedeng iwanan ang mga laman ng kamuting kahoy na ito dito mga busing. Baka pagdating mo, wala ka ng madatnan. Pag yan po ay matagpuan ng isang grupo ng mga manok na labuyo dito, kahit balat, wala pong ititira sa'yo. At ito na po yung short clip video lang mga busing kung paano ko po siya ginawa. Hinugasan ho natin ng mabuti at maayos. Hindi ma-enjoy yung pagkain lalo na pag may mga nahalong buhangin. Konting mikos-mikos at kuskus balungos, okay na yan. Ito po pala ay classic variety na kamuting kahoy mga busing at ito po ay magtatagal po ng ilang taon. Kulay puti ang kanyang laman at minsan hanggang 6 years po yung kanyang lifespan. At halos mahigit 12 taon na po itong bakante, abandonado, in short hindi na po siya kultibado. Kaya biro mo hanggang ngayon survive pa rin po yung puno ng kamuting kahoy na ito. At habang ini-enjoy nyo pong pakinggan yung mga sinasabi ko dito, tingnan nyo po na mabuti yung ginagawa ko. Dapat bawat luto ng kamuting kahoy ay may proper na proseso. Hindi porkit tanim ng tao, kumpiyansa at kampante ka na. Basta kamuting kahoy, alam po natin mga busing na multi-purpose po ito at survival ng mga mahihirap na Pilipino. Sagot sa kahirapan at marami pong mga pamilya ang na-survive dito. Pero tandaan nun ninyo mga busing, hindi lahat ng kamuting kahoy ay pwedeng kainin. Hindi porkit kamuting kahoy ay kamuting kahoy. Kaya nga laging sinasabi sa mga pilosopo at joker ng mga baser ko, pag kumain kasi ng kamuti, kamuti lang, hindi ihalo yung kahoy. Sa seryosong usapan, delikado ho talaga ang kamuting kahoy mga busing. Una, dapat hilaw pa lang, alam mo na kung pwede pa or hindi na. Kaya nga, kita nyo, tinikman ko sa aking dila. Doon pa lang, safety ka na pati yung buong pamilya. At pati na rin yung mga taong pwede mong pagbigyan at makakain yan. Tandaan, pagkain po yan at ugali ho natin mga Pinoy na mag-share tayo ng blessings. Ngayon, kung nakakalason pala yung kamuting kahoy na niluto mo, tinadamay pa yung ibang tao. Kaya sa mga balitang napanood ko, yung mga busing kawawa. May nagsabi po sa akin na hindi daw totoong may mga nakakalasong laman ng kamuting kahoy dahil sa kanila, ayun, kinikilaw lang daw nila. Pero mas mabuti na ho talaga yung manigurado tayo, mahirap na pag tinamaan ka na. Singit ko lang po ito saglit mga busing, identification po muna tayo ng kamuting kahoy. Dito po sa amin may dalawang klase ng kamuting kahoy, yellow at saka puti yung laman. May nagsabi ho kasi sa akin at napaisip din po ako. Sabi niya po sa akin, syunga ka, walang laman ang yellow ng kamuting kahoy. Pag hilaw yan, lahat yan ay puti. Pag naluto na, saka na lang yan makita mong yellow. Kaya sabi ko, hala, may ganun. Nag-isip po ako mga busing at muntik na ako nadamay sa utak niya. Lakas ng tama ni ate, gusto ko sana sagutin pero nanahimik na lang ako mga busing. Siya na yung nagsabing walang laman ng yellow ng kamuting kahoy pag hilaw pero pag naluto, meron pala. Ito na po yung buong sangkap, nahalo ko na. Mekos-mekos na yung mga insan! Yan, kamay-kamay na yan niya. Oh, malinis yung kamay ko mga insan, no problem! At yan ang insan kong magaling magluto ng kamuting kahoy na suman. Yung batya na yan ang gagaling pa yan sa siya. Okay, panoorin nyo lang, no problem. Ayun, daon ng saging, saan kaya galing yan? Baka sa Kalibangan, mga insan! Balik tayo mga busing, grabe, ang hirap magdabing, lalo na pag mahaba yung content, nauubusan ako ng bala. Kaya biglang pumasok sa aking isipan yung si Idol Insan. Yan po mga busing, dapat po nating tandaan, pag magluto tayo laman ng kamuting kahoy, dapat maayos ho ang proseso para hindi ho tayo malagay sa alanganin. At hindi magmamadali, dapat sigurado. Nung bata pa po ako mga busing, ilang beses ko po talaga na witness ang proseso gawa ng nanay ko pag nagluto na siya ng kamuting kahoy. Naku, nanigurado ho talaga ng tudo. May mga variety ho talaga ng mga kamuting kahoy na likhang mapait at yun po talaga pag nagluto ay dapat pigaan. Kung gulay yung pag-usapan natin ay laging sinasabi half cook, pero kung kamuting kahoy na po yung sasaingin, dapat full cook. Nung kasagsagan ng mga content kong topic ay kamuting kahoy, marami nagsasabi doon mga busing na bawal daw gatungan ng kawayan kahit anong luto ng laman ng kamuting kahoy. Nung tinanong ko po kung bakit, hindi ho nakasagot. Yes, tama po mga busing, bawal, iwasan nyo na lang. Saka ko na lang po i-explain sa inyo kung mayroon po talagang resididong magtanong at kung bakit. Dahil naamoy ko nang malapit na maluto yung ating minikos-mikos sa suman o lupi na kamuting kahoy, ito na, nagtimpla na kaagad ako ng native na kape. At hinaon ko na agad mga busing, baka makutong or madukot. At buksan agad para makasingaw at na magkaalaman na. Yun, mukhang masarap to mga busing. Sakto, mayroon kaagad dumating bisita dito. Ha, ngayon, ikaw yung magiging sampul ko. Pero siyempre mga busing, ako talaga yung mauna. Ako may pakana nito eh. For how many hours and how many seconds kung pinapakiramdaman yung sarili ko after kung kumain mga busing? Wala ho ako may kakaibang naramdaman, kundi busog. Automatic na, mag-share ho kaagad tayo dahil legit at makakain ho talaga yung kamuting kahoy na yun. Iba po talaga ang kamuting kahoy na ito. Wala ho ako may nararamdaman na mapait. In short, mas pait po talaga yung wala tayong makain.